Nanay ni Blackbeard at Nico Robin magkapatid pala? Paano nakilala ni Sebek itong asawa niya? Sa latest chapter nga ng manga ni-reveal na ang nanay ni Blackbeard. Nung makita nga ito ng mga fans ng One Piece iisa lang ang sinasabi nila. Kamukhang kamukha nga daw ito ng nanay ni Robin na si Nico Olvia. Kaya naman ang tanong nga ng marami possible bang magkapatid ang nanay nila Blackbeard at Robin? Bali sa video nga na to sasagutin natin yung katanungan na yan. At para umpisahan nga itong topic natin syempre alamin muna natin yung koneksyon netong sila Olvia at itong nanay ni Blackbeard. In chapter 1159 nga napag-alaman natin na miyembro pala ng Davy Clan itong si Sebek. In fact ang totoong pangalan nga daw niya hindi Rax di Sebek, bagkos Davy di Sebek daw. Itong lahi nga daw nila na Davy family originally na nagmula sa God Valley. At ito nga daw yung rason kung bakit dito dinala ni Sebek itong mag-ina niya. Dahil para sa kanya safe itong lugar na to. Pero sa di inaasahang pangyayari nagkataon ngang natuklasan ni Garling itong Davy family sa God Valley. At ito ang rason kung bakit dito ginaganap ang hunting tournament. Bali ito nga yung unang koneksyon netong nanay ni Blackbeard kay Nico Olvia, yung lokasyon. Dahil as we all know nagmula nga sa Ohara si Olvia. At saan ba matatagpuan ang Ohara? Diba sa West Blue? Similar sa isla ng God Valley na matatagpuan rin sa West Blue. Ang sumunod na koneksyon related naman kay Blackbeard. During SBS Volume 83 nga nabanggit ni Oda na ang hobby daw netong si Blackbeard gambling at researching history. Yes guys, researching history gaya ng ginagawa ng mga scholars ng Ohara. During SBS Volume 88 naman ni-reveal ni Oda yung possible na trabaho daw ng worst generation kung sakali man at hindi sila mga pirata. Ang nilagay nga ni Oda kay Blackbeard archaeologist na similar na naman sa mga taga-Ohara na mga archaeologist din. Bali ayan lang ba yung clue natin para masabi nating nagme-make sense nga na related itong nanay ni Blackbeard sa Ohara at kay Nico Olvia? So during chapter 393 nga nung time ng pagbalik ni Olvia sa Ohara may suot-suot siyang isang sombrero. Pamilyar ba itong sombrero na to sa inyo? Yes guys, very similar nga ito sa suot ng batang si Blackbeard. Dagdag information pa nga sa possible connection netong si Blackbeard sa Ohara sinasabi nga na yung bansang England daw ang naging inspiration ni Oda sa paggawa ng isla ng Ohara. At surprisingly nga yung paboritong pagkain ni Blackbeard which is yung cherry pie una nga daw itong sinerve during 1500 sa bansang England rin na makokonekta natin kay Blackbeard at sa Ohara. In short dahil sa mga koneksyon na to plus kitang kita naman natin na magkamuka itong sila Olvia at itong nanay ni Blackbeard mataas nga ang posibilidad na gaya kay Nico Olvia nagmula rin sa Ohara itong nanay ni Blackbeard. Anyway, ngayong nakonekta na nga natin itong nanay ni Blackbeard sa Ohara mapunta naman tayo sa koneksyon ni Rax di Sebek. Paano niya kaya possibly na nakilala itong asawa niya kung totoo ngang taga-Ohara ito? So nabanggit ko nga kanina as per SBS Volume 88 na archaeologist daw dapat si Blackbeard kung hindi ito naging pirata. Possible kaya na literal na archaeologist din itong tatay niyang si Sebek bago ito maging pirata? Dahil we all know na makailang beses nang nagpabalik-balik itong si Sebek sa Elbaf. At ano ba ang meron sa Elbaf? Nandito nga yung Harley Text, itong pader na punong-puno ng impormasyon patungkol sa mga recent na nangyari sa history. Hindi kaya itong pagiging archaeologist ni Sebek ang nagdala sa kanya papunta kay Im-sama? Dahil in chapter 1155 nga napag-alaman nating pinuntahan pala mismo
mismo ni Sebek itong si Imu sa Room of Flowers. Ngayon dito nga tayo mapapaisip kung paanong nalaman ni Sebek itong lokasyon ni Im Sama. Hindi kaya itong pag-aaral niya patungkol sa history ang nagdala sa kanya kay Imu? In fact may hint na nga tayo dito. Dahil as per chapter 1159 nga ni-reveal ni Sebek na may idea rin pala siya patungkol sa mga ninuno niya. At ito nga yung Davy Clan. Kaya naman sa tingin ko nga itong pagiging archaeologist ni Sebek ang naging daan para makilala niya itong archaeologist din na asawa niya. Itong kamukha ni Nico Olvia. Sa tanong nga kung paano sila exactly na nagkatagpo, ang possible na sagot nga dito sa pamamagitan ni Professor Clover. Kung matatandaan nyo bago nga manatili sa Ohara si Clover para magturo sa mga scholars dito, naglakbay nga muna siya. Naglayag siya sa iba't ibang lugar para aralin ang history. So possible na at some point nag-cross ang landas netong sila Clover at Sebek. At posibleng dito sa barko ni Clover nakilala ni Sebek itong asawa niya. Bali ang siste nga nalaman ni Sebek yung patungkol sa mga misteryo ng mundo gaya ng kung ano ang ibig sabihin ng D, kung ano ang tunay na nangyari sa Void Century at kung ano-ano pa sa tulong ni Professor Clover. At some point sa naging paglalayag nila nagkasalubong sila. Ni-reveal ni Clover kay Sebek na in fact merong hari ng mundo. Nagtatago lang ito sa loob ng Pangaea Castle. At para mapatunayan kung totoo ba itong mga ni-reveal ni Clover sa kanya, nagtangka nga siyang akyatin itong Merijoa at pasukin mismo itong Pangaea Castle. At nung malaman nga niyang totoo ang lahat ng mga sinabi ni Clover sa kanya, dito na siya nagdesisyon na bumuo ng pinakamalakas na pirate crew. Para nga magawa ito, kinailangan niyang gumawa ng laro. Laro na minana pa niya sa mga ninuno niya. Ito nga yung Davy Fight. Sa pamamagitan nga nito nakuha niya itong pinakamalalakas na nilalang sa mundo. At dito na isinilang ang Rocks Pirates. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon makakalaban niya ng mas maaga itong si Imu. Yung isla nga ng God Valley ang naging stage sa laban na to. Dahil nga sa present itong si Ganku sa nangyayaring God Valley incident at nalaman nga natin during Elbaf arc na capable sumanib si Imu kay Ganku, hindi nga malabong nangyari din ito sa God Valley. Sumanib si Imu kay Ganku na siyang tumalo kay Sebek. Maaari ngang bago mamatay si Sebek gaya sa ilang karakter na namatay rin, nagkaroon siya ng speech at isinigaw na ang tatalo kay Imu nagmula sa pamilya ng D clan. May D sa pangalan ang tatalo kay Imu. Possible nga ito dahil during din sa pagkamatay ni Whitebeard, nabanggit rin niya yung patungkol dito. At alam naman natin na close itong sila Whitebeard at Sebek. So itong possible na pagkatalo nga ni Sebek kay Imu maaaring nasaksihan mismo ni Dragon. Narinig niya itong speech ni Sebek at ito ang naging fuel ni Dragon na bumuo ng sarili niyang grupo. Itong Revolutionary Army. Puwersa na directly nakakalabanin ang world government. Anyway, sa aftermath nga ng God Valley incident, nagkaroon ng intel si Imu na itong mga impormasyon na nalalaman ni Sebek hindi niya nalaman lang ng kusa. Maaari ngang may nagbigay ng impormasyon na to sa kanya, si Professor Clover. Kaya naman 16 years nga matapos ang God Valley incident, sinubukang burahin ni Imu si Professor Clover. Kasama na dito itong buong isla ng Ohara. Bali ayan na nga yung tingin kong timeline sa kung paanong nakilala ni Sebek itong asawa niya na taga Ohara at kung paano nagkonekta ang lahat sa mga karakter na may di na present sa God Valley incident. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button dahil konting-konti na nga lang at malapit na tayong mag 1 million subscribers. So yun lang, peace!